Isa sa pinakamalaki at pinakamakabuluhang pandaigdigang pagdiriwang ay ang World Youth Day, kung saan nagsasama-sama ang milyon-milyong kabataan mula sa iba't ibang bansa sa mundo sa isang linggong panalangin, misa, konsyerto at talakayan sa relihiyon at kaganapang pangkultura, kasama ang Santo Papa, mga lider ng simbahan, pilgrims at mananampalataya. Sa World Youth Day, nagkakaroon ng pagkakataon ang inang simbahan bilang isang magulang sa kanyang mga anak na humayo, makinig, makipagtagpo, manumbalik ang pagtitiwala at mapalapit sa mga karanasan ng mga kabataan ngayon sa kanilang mga pag-asa at pangarap, gayon din sa kanilang mga hinanakit at hinagpis. Higit sa lahat, hangarin rin ng World Youth Day ang mapalalim ang pagkilala ng mga kabataan sa Diyos na siyang pumasok sa kasaysayan ng tao sa pamamagitan ng misteryo paskwal ni Hesukristo. Tunay na ang mga kabataan ay ang pag-asa ng bayan, lalo't higit ng simbahan. Ang mga kabataan ay simbolo ng isang buhay na simbahan. Salamat sa pangunguna ni San Juan Pablo Ikalawa at nabuo ang World Youth Day. Sino nga ba si San Juan Pablo Ikalawa? Ang patron ng pandaigdigang araw ng kabataan at ng pagpupulong ng mga pamilya at binansagan ring Santo Papa ng buhay. Mula po dito sa St. John Paul II Parish, Eastwood City, Bagumbayan, Quezon City. Ako po si Father Angelo Paulo Asper ng Society of St. Paul para sa Gabay sa Buhay. Ginugunita natin ngayon ang kapistahan ni San Juan Pablo Ikalawa, ang nagsilbing Supreme Pontiff ng Simbahang Katoliko at puno ng lungsod ng Vatican, na humipo sa puso at nagbago ng buhay ng napakarami sa kasaysayan. Tulad ni Pope John XXIII, hindi pinagdiriwang ang araw ng kanyang kapistahan sa petsa ng kanyang kamatayan tulad ng kinaugalian. Sa halip, ito ay ginugunita sa anibersaryo ng kanyang pagkakahirang bilang Papa noong October 22, 1978. Sa kanyang kauna-unahang araw bilang Santo Papa hanggang sa huli, sigaw niya ay, "Huwag matakot at tayo'y maging bukas kay Kristo." Hindi malayo sa puso ng mga Pilipino ang tinaguriang Juan Pablo ang Dakila sapagkat 2 beses siyang dumalaw sa Pilipinas sa mahigit sa 25 taong panunungkulan. Una ay noong February 1981 at panghuli ay noong January 1995 at ang misa niya sa Quirino Grandstand ay naitala bilang pinakamalaking pagtitipon sa buong kasaysayan kasama ang Santo Papa ng Guinness Book of World Records. Isinilang si Karol Wojtyła noong May 18, 1920 sa Poland. Bunso siya sa 3 mga anak nina Karol at Emilia. Naulila siya sa kanyang ina, ama at kuya bago pa man siya sumapit sa edad na 21. Libangan ni Karol ang skiing, camping, swimming at football. Nahiligan din niya ang theater arts at poetry nung siya ay nag-aral sa universidad. Nais niyang maging pari, subalit nang sakupin ng mga Nazi ang kanilang lugar, isinara ang lahat ng paaralan at universidad. Sa kalagitnaan ng digmaan, habang siya ay nagtatrabaho sa isang quarry at pabrika, si Karol ay nag-aral sa isang seminaryo ng Patago. Nang matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, pinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral at naordinahang pari noong 1946. Agad siyang pinadala sa Roma upang makapag-aral at makapagkamit ng doktoral sa teolohiya noong 1948 mula sa Pontifical University of St. Thomas Aquinas, kung saan ang kanyang thesis ay patungkol sa doktrina ng pananampalataya ayon kay St. John of the Cross. Sa kanyang pagbabalik sa Poland, nagsilbi si Father Karol bilang katulong ng kura sa isang parokya, kung saan naging mabunga rin ang kanyang panunungkulan bilang chaplain sa mga estudyante sa universidad. Vujek o tito o uncle ang tawag sa kanya ng mga kabataan.
Naging propesor rin siya ng Chair of Ethics sa Catholic University of Lublin, kung saan natapos rin niya ang doktoral sa filosofiya noong 1954. Naging auxiliary bishop ng Krakow si Father Karol noong 1958. Bilang obispo, malaki ang nabahagi niya sa apat na pagpupulong ng ikalawang Konsehong Vatikano, lalo na sa Pastoral Constitution on the Church in the Modern World o Gaudium et Spes. Itinalaga si Karol bilang Archbishop ng Krakow noong 1964 at ginawang kardinal ni Pope Paul VI noong 1967. Naihalal bilang Santo Papa si Father Karol noong October 1978, kung saan pinili niya ang pangalan ng kanyang Santo Papang sinundan matapos ng maikling panunungkulan. Nagsilbi siya bilang unang Santo Papa na hindi mula sa Italia matapos ang 455 na taon. Siya rin ang pangalawa sa pinakamahabang nanilbihang Papa sa makabagong kasaysayan matapos kay Pope Pius IX na nanilbihan ng 31 years mula 1846 hanggang 1878. Ang papal motto ni Pope John Paul II ay Totus Tuus o Iyong-iyo kami, Panginoon, na hango sa panalangin ng pagtatalaga ni Saint Louis de Montfort sa ating mahal na ina. Noong 1981, binaril si Pope John Paul II na isang lalaki sa St. Peter's Square sa Vatican. Himalang nakaligtas siya sa tulong ng mahal na Birhen at nang tuluyan ng gumaling, binisita niya sa kulungan ang nagtangka sa kanyang buhay at pinatawad ito. Inialay niya ang bala na pumasok sa kanyang katawan sa dambana ng mahal na Birhen ng Fatima sa Portugal. Namatay si Pope John Paul II noong April 2, 2005 sa bisperas ng kapistahan ng Divine Mercy na paborito niyang kaganapan at siya rin ang nagpasikat ng pistang ito. Iginupo siya ng sakit na Parkinson's disease at iba pang karamdaman tulad ng sakit sa puso at komplikasyon sa atay. Ang kampanya upang ikanonisa si John Paul II ay nag-umpisa noong 2005, ilang sandali pagpanaw niya, taliwas sa tradisyonal na 5 taong palugit ng paghihintay. Noong 2009, iprinoklama si John Paul II bilang venerable at nabeatipika noong 2011 matapos iparatang sa kanya ng kongregasyon ng mga kadahilanan ng mga santo ang isang himala, ang pagpapagaling ng isang Madring Pranses na si Mary Simon Pierre mula sa Parkinson's disease. Idineklarang santo si Pope John Paul II noong April 27, 2014. Itinuturing na isa sa mga pinaka-maimpluwensyang pinuno ng ika-20 siglo si Pope John Paul II. Naging instrumento siya sa pagwawakas ng komunismo sa Poland at sa gitna at silang Europa. Inilungsad niya ang pandaigdigang araw ng pananalangin para sa kapayapaan sa Assisi. Sa kanyang pamumuno, napabuti ang relasyon ng simbahang Katoliko sa Islam, sa Judaismo, sa Eastern Orthodox Church at sa mga Anglican Christians. Humingi rin siya ng tawad sa halos lahat ng mga kalipunan na nagdusa sa kamay ng simbahang Katoliko sa mga nagdaang mga panahon. Sa kanyang pagsubaybay, pinaghandaan ng simbahang Katoliko ang pagdating ng ikatlong milenyo at idinaos ang Great Jubilee sa taong 2000. Bumisita siya sa mahigit sa 120 na bansa, kabilang na ang may maliliit na populasyong Kristiyano. Nakapag-canonize na mahigit sa 480 na santo, kabilang si San Lorenzo Ruiz. Nakapagsulat siya ng 14 na ensiklikal at 5 aklat at nanindigan sa iba't ibang usapin tulad ng paggalang sa dignidad ng tao. Kaya naman kilala siya bilang Santo Papa ng buhay dahil isinulat niya ang Evangelium Vitae na nagbibigay ng matibay na pundasyon para sa pagsasanggalang sa kabanalan ng buhay at para sa pagpapalaganap ng kultura ng buhay laban sa kultura ng kamatayan. Halina't manalangin tayo sa pamimintakasi ni San Juan Pablo Ikalawa.
O San Juan Pablo Ikalawa, mula sa bintana ng langit, ipagkaloob mo sa amin ang iyong pagbabasbas. Basbasan mo ang iyong simbahang minahal, pinaglingkuran, ginabayan, at buong tapang na pinamunuan sa mga landas ng daigdig para ihatid si Jesus sa lahat at ang lahat kay Jesus. Basbasan mo ang mga kabataan na iyong pinakamamahal. Tulungan mo silang muling mangarap. Tulungan mo silang muling tumingala at hanapin ang ilaw na nagbibigay liwanag sa mga landas ng buhay dito sa daigdig. Naway basbasan mo ang mga pamilya. Basbasan mo ang bawat pamilya. Nagbabala ka tungkol sa pananalakay ng kalaban, laban dito sa itinatangi at kinakailangang banal na kisap na sinindihan ng Diyos sa lupa. San Juan Pablo Ikalawa, sa pamamagitan ng iyong panalangin, naway pangalagaan mo ang pamilya at ang bawat buhay na nagbubunga mula sa pamilya. Ipanalangin mo ang buong mundo na hanggang ngayon ay markado pa rin ng tensyon, digmaan at kawalan ng katarungan. Hinarap mo ang digmaan sa pamamagitan ng panawagan para sa pag-uusap at paghahasik ng mga punla ng pagmamahal. Ipanalangin mo kami nang kami ay maging mga walang pagod ng tagapaghasik ng kapayapaan. O San Juan Pablo Ikalawa, mula sa bintana ng langit kung saan nakikita ka namin sa piling ni Maria, ipadala mo ang pagbabasbas ng Diyos dito sa aming lahat. Amen. Ako po, si Father Angelo Paulo, Spare ng Society of St. Paul. All for the Gospel.